Ito ang unang araw na paglabas ko ng bahay dahil sa quarantine. Walang tumatakbo sa isip ko kundi natatakot ako. Pero sa kabila ng yun na nangingibabaw sa aking isipan, nakakapanibago. Wala kang makitang tao. Hindi ito ang Dubai nakita ko sa mahabang panahon na pag-stay ko dito. Dito ko napatunayan na ang kasabihang time is gold ay totoo. Bawat minuto mahalaga. Bawat segundo may bilang. Bawat oras wala kang sasayangan. Kaya hindi ito usual na pangyayari sa araw-araw ng pamumuhay dito sa Dubai. Simula nang pumasok ang corona, ang daming nagbago. Hindi lang dito, sa buong mundo. Yung mga makikita mong busy lugar dati, ito, parang ghost town. Wala kang makikita. Kung mayroong mga tao ka makikita, lalayo sa'yo bago ka pa makalapit sa kanila. Ito ang train ng Dubai. Sanay ang mga tao ditong metro ang tawag. Kung makikita mo, dati sobrang daming tao dito. As in, para kang nasa Manila lang. Pero ngayon, wala kang makitang tao. Kakaunti lang. Disiplinado ang mga tao dito. May mga ilan-ilan na pasaway musunod dahil takot sila na sa penalty. Lahat ng bawat maling galaw mo dito katumbas ay multa. Sobrang daming nagbago. Nakakalungkot isipin na pwede palang mangyari ito. Sa pelikula mo lang makikita, pero mangyayari pala sa totoong buhay. Mula dito, tanaw mo ang Dubai Airport. Makikita mo mayat mayang paglipad at pagbaba ng mga eroplano. Pero ngayon, wala. Nakaparada lang sila. Pag wala kang face mask, magkakaroon ka multa. Siguro kahit naman hindi bawal, ikaw na mismo para sa sarili mo, para magkaroon ka ng option, lagi kang magsusuot ng face mask and gloves, which is dito, pag wala kang ganun, magkakaroon ka ng multa. So ayun, kung sa Pinas meron tinatawag na quarantine pass, dito nagkaroon din kami nun, which is yung permit nakukuha siya through online. So magre-register ka doon, ilalagay mo yung pangalan mo, number mo, address mo, yung building, kung saan ka pupunta, kung anong reason. Yun. Pag na-approve yung request nyo, magse-send naman sa number mo na approve na, which is kailangan mo siyang i-print. Okay lang kahit print screen.
Yan, din yung ipapakita ko pag may nisita sa'yo, ba't nasa labas ka, ganun. Pass na yon is, kailangan lang, 3 hours ka lang sa labas. Tapos, every 3 days ka lang makakakuha. That time, sobrang higpit nila, wala kang face mask and gloves. Pag wala ka nun, siguro may fine. And dito kasi yung fine, talagang parang sinusunod nila. Kaya halos, hindi naman siguro halos lahat. Pero karamihan ng mga Pilipino dito and ibang lahi is sumusunod sila. Nung una kasi, before mag-lockdown, nagkaroon ng curfew dito. Ayun. So, I'm not sure na kung 8 or 10. Parang kasing meron akong naaalala na parang 10, 10, 10 sila nagdi-disinfect sila. So, hindi ko alam kung pwede kong ipakita yung video na nagdi-disinfect sila sa kalsada, sa train, sa taxi, sa bus, then makikita mo sa main road. Then, dumating din sa point na parang nag-start na sila ng 8 p.m. Yung 8 p.m. na yun, magugulat kayo. Magugulat kayo kasi sabay-sabay tutunog yung phone nyo na nagwa-warning sila na curfew na kailangan naka-stay ka na sa bahay nyo. Lahat. Kaya lahat ng talagang magugulat ka. Ito ang Union Metro Station. Ito ang intersection ng dalawang tren. Dito matatawa ka kasi parang ka nasa Manila. Ang daming Pilipino, siksikan. Yung tipong parang rush hour sa Manila. Yung kahit hindi ka gumagalaw, makakapasok ka sa loob ng tren. Kasi yung mga nasa likod mo, tinutulak ka na. Ganun yung sistema. Pero ngayon, makikita mo, sobrang laki ng pinagbago. Ito ang Alriga Metro Station. One of the busiest metro station. Marami dito mga Pilipino. Maraming malapit ang working place nila. Kaya mas pinipili nilang dito tumira sa Alriga. Pero ngayon makikita mo sobrang walang tao. Hindi tulad ng dati na parang ang busy. Lahat patakbo. Nagmamadaling umuwi. Nagmamadaling pumasok. Pero ngayon, wala. Iilan-ilan lang. Madami pa rin saradong. Yung makikita mo, sobrang busy noon. Ngayon, sarado sila. Yung mga restaurant na sobrang busy, ang dami kumakain, pero ngayon, sarado sila. Isa lang ang pumapasok sa isip ko. Paano yung mga empleyado nila, katulad ko, umaasa sa sahod para mapadala sa pamilya? Paano sila? Yung ang laki ng pinagbago, yung parang hindi ito yung Dubai na nakita ko sa loob ng 3 taong pag-i-stay ko dito. Yung dating busy lugar na makikita mo yung mga kabayan, yung mga kapwa mong Pilipino nakatambay, masayang nagkukwentuhan, payabangan. Ngayon, wala kang makikita. Ako, personally, talagang nalulungkot ako sa mga nangyayari. Alam ko naman, lahat naman tayo nakakalungkot kung bakit may nangyayari yung mga ganitong bagay. Lalo na yung mga taong malayo sa pamilya nila. Yung parang natatakot ka. Iisip mo na yung worst na nangyayari. Kasi parang sa pelikula mo lang makikita yung mga ganito. Tapos biglang, boom!
ayan, nangyayari sa atin. Then, siguro doble lang yung takot na taong malayo sa pamilya nila. Kasi parang iniisip mo, dalawa yung iniisip mo. Isa para sa pamilya mo, tapos isa para sa iyo. Inisip mo, okay lang kaya sila doon, ganun. Tapos ikaw din na nandito, nag-iisip ka, parang kaya ko bang mag-survive. One time, yung life group leader namin na si Hershey, message sa akin. Sabi niya, Kat, how are you? Sabi niya. Tapos, biglang tanong niya sa akin na, how are you responding in this situation? Sabi niya. Tapos, napaisip ako, oo nga, ano bang dapat kong maramdaman sa ganitong sitwasyon? Parang, kailangan ba akong matakot? Kailangan ba akong umiyak? Ganun. Kailangan ba akong magtago? Ako kasi, yung personality ko, in every bad situation, naghahanap ako ng positive. Para kasi, ang pangit naman kasi ng, parang ang pangit na nangyayari, tapos ikaw din magiging negative ka pa. So parang wala na, depressed ka na. Tapos, napaisip ako, sabi ko, okay. Then, siguro after how many days pa sa akin, nagpakita yung reason. Sa Dubai, kahit madami kayo dito sa bahay nyo, hindi kayo nakikita-kita ng mga kabahay mo. Pwedeng magkakasalubungan lang kayo sa banyo, ganun. Papasok ng banyo, paghugas ng plato, ganun lang yung sistema. Tapos, so lockdown na. So lahat kami nandito na. Tapos, ang saya-saya dun sa may kusina. Na parang wala kami sa pandemic, ganun. Ganun yung sitwasyon na nakita ko. Tapos andun sila, kwentuhan. Then I realized na siguro ito yung magandang maidudulot ng lockdown. Tapos, nung hapon, merong nag-aaya sa akin magdasal. Tapos, okay. Sabi ko, sige, join ako. Tapos yun, every 6 p.m., every day, nagpe-pray kami. Tapos, after 3 days, parang doon ko na-realize yung sagot sa tanong sa akin ng life group leader namin. So parang, okay, siguro, ito yung gustong mangyayari. Kung bakit nangyayari yung ganito. Yung gantong sitwasyon. Ewan ko kung nagigets nyo. Binigyan niya tayo ng rest. Binigyan niya tayo ng time. Although, hindi naman natin sila kapamilya. Pero, kung yung kasama mo yung pamilya mo na na-lockdown ka, is magkakaroon kayo ng family bonding. Kahit ayaw mo, magkakaroon kayo ng family bonding. And then, the second is, this is the perfect time to reconnect with God. Marahil, sobrang busy na natin sa trabaho, nakakalimutan na natin na, oy, ako yung kailangan mo lang. Parang ganun, parang, okay. Like, nakilala namin yung isa't isa kasi talagang magkikita lang kami, talagang hi, hello lang. Ito kasi, ang day off mo is isang araw lang. Yung isang araw na yun, hindi pa kayo pare-pareho ng day off nung makasama mo. So, wala talagang time para sa bonding. So, yun. Kung may family kayo abroad, mas magandang araw-araw kamustahin niyo sila. Kung okay lang ba sila doon. Give them reminder na mag-ingat. Kasi yung mga simpleng message na ganun, parang isang malaking reason para lumaban sa buhay. I'm praying na sana matapos ng lahat to. And I know, soon naman, lahat na ng tao nagdadasal na sana matapos to. Nakikita na ng tao kung ano bang dapat nilang i-priority and ano ba yung mas mahalaga talaga sa buhay. Sana dumating na yung time na matapos ng coronavirus na to. Naniniwala ako na naranasan ulit natin ang paglabas natin feeling safe tayo. Sana hindi ganun katagal sa mga bata ngayon, sa mga pamangkin ko, na sana naranasan nila yung naranasan natin na layang lumabas, yung pakiramdam ng safe sa labas,
Yung ganun. And I know naman, hindi naman sa atin ipagkakait yan. Hindi naman ipagkakait yan ng Diyos sa atin. Bago ko tapusin tong video na to, so ako naman yung magtatanong. Hindi naman malala. So, i-comment nyo na lang kung ano yung sagot nyo. Ako naman yung magtatanong ng, how are you responding in this situation?